Nararamdaman niyo po ba ang bigat ng tiyan pagkatapos kumain? Pamilyar po ba kayo sa nakakainis na pagdighay o pagbubulwak ng tiyan na tila naging kaibigan na ninyo mula nang umabot kayo sa edad na 60? Kahit nag-iba na kayo ng kinakain, umiinom na ng gatas o Yakult bago matulog, hindi pa rin nawawala ang pag-aalburuto. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang solusyon ay napakasimple, na halos nakakatawa sa sobrang dali? Mayroon pala tayong iisang simpleng gawain na kayang mag-restart ng inyong panunaw, pero nakalimutan na ng halos lahat sa bilis ng buhay ngayon. Madalang itong bigyan ng pansin ng ating mga doktor. Sayang, panoorin niyo po itong video hanggang dulo at nangangako ako, malalaman niyo ang mabisang sikreto para sa inyong tiyan na wala pang gastos. Maaari niyo itong simulan agad, ngayon na. Pero bago natin malaman ang solusyon, alamin muna natin kung bakit ba talaga nag-uumpisang maging masungit ang ating panunaw pagtuntong natin ng 60 anyos. Hindi niyo po ito kasalanan. Natural lang po itong proseso ng pagtanda. Habang tayo po ay tumatanda, may nagbabago sa loob natin. Ang produksyon ng digestive enzymes natin ay humihina. Bumaba rin ang asido sa ating sikmura at bumabagal na ang paggalaw ng ating bituka. Pati po yung mga kalamnan na nagtutulak sa pagkain pababa ay nanghihina na rin. Kaya ang resulta, naipon ng pagkain, hindi ito natunaw ng maayos at humahantong sa pagbuburo, maraming hangin, bigat at iba pang problema. Marami sa atin ang agad na umiinom ng gamot o nagtatanggal ng maraming pagkain sa diet. Pero nakakalimutan nila ang pinakauna, pinaka-basic at pinakamahalagang hakbang ng panunaw na nangyayari pa bago pumasok ang pagkain sa ating tiyan. At diyan mismo sa nakaligtaang hakbang na iyan nakatago ang ating dakilang sikreto. Ayan na, pakinggan niyo po ito. Ang sikreto, ang simpleng aksyon na matagal na nating nakalimutan ay ang lubusan at sadyang pagnguya ng ating pagkain. Oo, ganun lang kasimple. Siguro naiisip ninyo, ito na ba yun? Nguya naman ako ah. Pero hindi ko pinag-uusapan ng mabilisang pagnguya na ginagawa natin ng hindi iniisip. Ang tinutukoy ko ay gawing parang pinong-pino na kape o lugaw ang bawat subo. Isang uniform na kasitsa. Bago mo ito tuluyang lunukin, napakasaligan nitong prinsipyo kaya hindi na natin ito napapansin. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng mga smoothie, puri, at malalambot na tinapay na halos hindi na kailangan ng pagnguya. Kumakain tayo ng nagmamadali, nakatingin sa cellphone o TV at nilulunok ang pagkain na hindi man lang natitikman. At yan mismo ang pinagmula ng maraming problema sa panunaw at tiyan, lalo na sa ating edad. Sa pagbabalik sa simple at natural na prosesong ito, sinisigurado nating tama ang takbo ng buong proseso ng ating panunaw simula pa lang. Bakit ba tayo, alam mo na, tumigil na sa tamang pagnguya? Ang sagot ay nakakubli sa mabilis nating pamumuhay at sa pagbabago ng kinakain natin. Noon, mas matitigas ang pagkain ng mga tao, mga ugat, matigas na karne, at buong butil. Para lang malunok mo yun, kailangan mong gamitan talaga ng mahabang oras at sipag ang pangamo. Pero ngayon, ang mga gumagawa ng pagkain, food industry, ay ginawa ng napakadali ang lahat para sa atin. Ang tinapay, malambot na. Ang karne, malambot na at madaling nguyain. Ang gulay, madalas ay puro mashed or pinupure. Kaya, ang panga natin, parang nawalan na ng trabaho. Idagdag mo pa dyan ang napakabilis na takbo ng buhay. Wala na tayong panahon para sa mahabang pagkain. Kumakain tayo habang naglalakad, parang nagpapagasolina lang para makatakbo ulit. Kaya, hindi na natin nai-enjoy ang proseso ng pagkain. Naging parang mechanical na lang ito.
At ang katawan natin, lalo na kapag umabot na tayo sa edad na 60, ay magsisimulang maghiganti sa atin dahil sa kapabayaan na ito. Silipin natin ang loob ng katawan. Akala ng marami, ang pagtunaw ng kinakain ay sa tiyan nagsisimula, no? Pero hindi po. Sa bibig pa lang, nagsisimula na ang lahat. Sa oras na lumapat ang pagkain sa dila natin, ang ating mga tagagawa ng laway, yung mga glandula, ay magsisimula na agad magtrabaho. At tandaan ninyo, ang laway ay hindi lang pampabasa o pampadulas. Ito ay isang matinding katas na puno ng kemikal. Dito sa laway nakalagay ang isang enzyme na tinatawag na amylase. Ang misyon ng amylase ay durugin ng mga complex carbohydrates gaya ng harina o starch sa kanin, tinapay o patatas at gawin itong simpleng asukal habang ngumungguya pa tayo. Ngayon, kung lulunukin natin ang isang malaking tipak ng pagkain nang hindi dinudurog ng husto, hindi na aabot sa amylase ang trabaho niya. Ang buong bulto ng ang carbohydrates na yan ay didiretso sa tiyan at sa bituka at doon ito magiging piging ng mga masasamang bakterya. Ito ang dahilan kung bakit tayo inuubo, nagiging bloated at sumasakit ang tiyan dahil sa pagdami ng gagas. Kaya, sa susunod na kakain kayo, tandaan nyo, mas matagal at mas masusing pagnguya, mas nabibigyan natin ng pagkakataon ang amylase na tapusin ang misyon niya ng todo. Hindi lang ito tungkol sa chemistry, tingnan natin ito sa pananaw ng pisika. Isipin mo, may malaking tipak ka ng asukal na kailangan mong tunawin sa tubig. Aba, matagal bago yan matunaw, hindi ba? Pero paano kung dinurog mo ito at ginawang pulbos? Halos instant na itong matutunaw. Ganyan din ang nangyayari sa pagkain natin sa loob ng tiyan. Ang acid at mga enzyme sa sikmura ay tumatama lang sa ibabaw o sa labas ng kinain mo. Kapag nilulunok mo ang isang malaking kagat ng karne o gulay na hindi mo nginuya ng maayos, napakaliit lang ng surface area na matatamaan. Dahil dito, napipilitang mag-overtime ang sikmura mo. Kailangan nitong maglabas ng mas maraming asido para lang kahit papaano madurog ang buong tipak na iyon. Pero madalas, hindi nito kayang tapusin ang pagtunaw ng kumpleto. Ang masusing pagnguya ay nagpaparami sa surface area ng pagkain ng 10 beses or baka daan-daang beses pa. Sa madaling salita, ginagawa mo na ang kalahati ng trabaho ng sikmura mo. Ginagawa mong malambot na masa at madaling-madali ng tunawin ang matitigas na pagkain. Ang katawan natin, napakatalino niyan na sistema. Tandaan, lahat ng bahagi nito ay magkakaugnay. Ang proseso ng pagnguya, hindi lang yan basta pagdurog sa kinakain. Ito rin ang pinakamahalagang senyales para sa buong sistema ng panunaw. Kapag ikay ngumunguya, ang mga sensor sa bibig natin nagpapadala ng impormasyon sa utak. Ano bang laman ng kinakain? Protein ba yan, taba, or carbohydrates? Gaano ba yan katigas? Kapag nakuha na ng utak ang impormasyon, mag-uutos na ito. Handa na tayo. Simulan na ang trabaho. Ang sikmura natin, sisimulan ng maglabas ng tamang dami at tamang lakas ng asido. Ang pancreas, ihanda na ang enzymes na kailangan eksakto sa pagkaing iyon. At ang gallbladder or APDO, handa na rin magbuga ng sabayli para tunawin ang mga taba. Pero kapag nilunok mo lang ang pagkain ng buo or may mga malalaking piraso pa, hindi handa ang sistema. Babagsak ang pagkain sa sikmurang parang natutulog. Kaya, mapipilitan ng buong sistema na kumilos sa emergency mode. At iyan ang madalas sanhi ng mga problema sa panunaw. Pag-usapan pa natin ng kaunti ang mga kagilagilalas na gawa ng ating laway. Alam nyo ba na sa loob ng isang araw, umaabot ng 1,2 litro ang nailalabas nating likidong ito? At hindi lang sa pagtunaw ng pagkain. Ang trabaho ng amylase,
natatapos ang mga mahalagang trabaho ng ating laway. Una, ang laway ay mayroong mucin. Ito ay isang uri ng panlinis o pampadulas. Ito ang bumabalot sa ating kinain para maging madulas, kaya napakadali itong lunukin. Nagbibigay ito ng proteksyon sa ating maselang lalamunan o esophagus para hindi ito magasgasan o masira. Pangalawa, may taglay din itong lysozyme, isang napakalakas na panlaban sa mikrobyo o bakterya. Kapag ngumunguya tayo ng mabuti at nabababad sa laway ang pagkain, para na rin natin itong isanitize. Pinapatay natin ang maraming masasamang mikrobyo bago pa sila tuluyang makarating sa ating tiyan. Kaya't ito ang inyong pinakaunang harang o panangga ng inyong immune system. Kaya kapag nagmamadali tayong kumain at hindi tayo nagnguya ng matagal, inaalis natin ang natural na proteksyon na ito. Tumatataas ang panganib ng mga impeksyon mula sa pagkain at nagdudulot din ito ng aberya sa ating microflora or good bacteria sa loob ng bituka. Hindi lang po tayo kumakain para mabusog. Ang totoong layunin ng pagkain ay makuha natin ang mga sustansya mula rito. Ang mga bitamina, mineral, at pati na rin ang amino acids. Kadalasan, ang pagsipsip ng mga sustansyang ito ay nagaganap sa ating bituka. Pero tandaan po natin, ang bituka ay maaari lamang sumipsip ng mga napakaliit na bahagi ng pagkain. Kung malalaki at hindi po natin nanginunguya ng maayos ang pagkain, dire-diretso lang itong dadaan at lalabas sa ating katawan. Sayang lang. Ang lahat ng sustansyang nasa loob ng malalaking pirasong iyon ay hindi na po mapapakinabangan. Maaari po tayong bumili ng pinakamahal at pinakamagandang pagkain. Pero kung hindi natin ito nguyain ng husto, wala ring kwenta. Para lang po tayong nagpapalipad ng pera sa hangin. Kaya po, ang masusing pagnguya ang susi. Ito ang magdadala sa atin upang makuha ang lahat ng benepisyo mula sa bawat butil ng pagkain na ating isinusubo. Kapag ginawa natin ito, mas madali na tayong mabubusog kahit kaunti lang ang kinain. Bakit? Dahil sa wakas, nakukuha na po ng ating katawan ang lahat ng sustansyang matagal na nitong kailangan. Alam nyo ba, may isa pang magandang dulot itong pagnguya natin ng dahan-dahan at mabuti. Ito ay napakalaking tulong para makontrol natin ang ating timbang. Kasi ang ating utak, mga 20 minuto muna ang bibilangin bago nito marehistro ang senyas galing sa tiyan na busog na tayo. Kaya pag mabilis tayong kumain, bago pa man sabihin ng ating utak na, tama na, busog na ako, nakakakain na tayo ng higit pa sa kailangan natin. Ang resulta, lagi tayong napaparami ng kain, lumalaki ang tiyan, at syempre, nagdadagdag tayo ng timbang. Pero kapag nagngunguya tayo ng dahan-dahan at sinasadya, humahaba ang proseso ng ating pagkain. Binibigyan natin ng sapat na oras ang ating utak para maintindihan na nakakuha na ang katawan ng sapat na enerhiya. Kaya, mas maaga mong mararamdaman na busog ka na at eksakto lang ang makakain mo. Yung saktong-sakto lang na kailangan ng iyong katawan. Ito na siguro ang pinakasimple at pinakaepektibong paraan para maiwasan natin ang sobrang pagkain nang hindi na kailangan pang mag-strict diet o magbilang ng calories. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa madalas nating maranasan, yung may hangin sa tiyan o yung paglobo ng tiyan, bloating. Saan ba talaga nanggagaling yan? Kadalasan, gawa iyan ng mga bakterya na nagtatrabaho sa loob ng ating malaking bituka. Kapag nakarating doon ang mga pagkaing hindi natunawan ng maayos, lalo na iyong mga carbohydrates at protein, nagiging parang handaan yan para sa mga bakterya. Mabilis nilang pinoproseso ang mga tira-tirang pagkain na ito. Ang resulta, naglalabas sila ng mga hangin
tulad ng methane at carbon dioxide habang nagtatrabaho. Iyan na mismo ang dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng paninikip, paglobo, at hindi magandang pakiramdam, discomfort sa tiyan. Kaya tandaan po natin ang solusyon. Kung ngunguyain natin ng napakabuti ang ating pagkain, sinisiguro natin na buong buo itong natutunaw sa ating sikmura at maliit na bituka. Sa ganitong paraan, hindi na aabot sa malaking bituka ang malalaking piraso na pwedeng kainin at gawing gas ng mga bakterya. Sa simpleng pagnguya, inaalis natin ang ugat mismo ng problema. Imbes na makipaglaban lang tayo sa epekto nito, may isang sikat na paniniwala, lalo na kung may nararamdaman tayong problema sa sikmura. Uminom lang daw ng maraming tubig habang kumakain para raw lumabnaw ang kinakain. Naku, mga lolo at lola, isa ito sa pinakamalaking pagkakamali pagdating sa panunaw. Una sa lahat, kapag sobra ang ininom ninyong tubig habang nasa tiyan pa ang pagkain, hihina ang acid or katas ng inyong sikmura. Bumababa ang concentration nito kaya hindi na ito nagiging ganoon kaepektibo. Sa halip na makatulong, lalo pa nitong pinapabagal ang inyong pagtunaw. Pangalawa, ang tubig ay hindi kailanman papalit sa tamang pagnguya at sa trabaho ng laway natin. Kung isinubo mo ang malalaking piraso at ininom lang ng tubig, para mo lang tinulak ang problema pababa sa bituka. Siyempre, kailangan natin ng tubig. Pero mas mainam na uminom kayo mga 30 minuto bago kumain. O kaya naman, 1 oras o 1.5 oras pagkatapos kumain. Kapag kumakain, ang tunay na pampalambot at pampadulas ay walang iba kundi ang sarili nating laway. Iyan ay lalabas lang ng husto kung magiging masipag tayo sa masusing pagnguya. Malamang, pamilyar kayo sa kasabihang ito. Kailangan daw nguyain ang bawat subo ng pagkain ng 32 beses. Saan ba nagmula ang bilang na iyan? Pinatanyag iyan ng isang Amerikanong dietitian, si Horace Fletcher, noong ika-19 na siglo pa. Ang paniniwala niya, dapat daw nguyain ang pagkain hanggang sa maging lubusan itong likido or parang tubig na. Siyempre, napakapagod naman kung bibilangin pa natin ang bawat nguya. Maaari pa itong maging pahirap sa ating pagkain. Kaya, huwag na tayong masyadong mag-abala sa eksaktong bilang. Ang pinakamahalagang gabay natin ay ang texture or konsistensya ng pagkain sa ating bibig. Ang layunin natin, bago natin lunukin, ay gawing malabnaw na mush or malapot na sabaw ang matigas na pagkain. Wala dapat itong mga buo-buo. Kung malambot na pagkain, tulad ng saging, baka 10 hanggang 15 nguya lang ang kailangan. Pero kung matigas ito, tulad ng steak or mani, baka abutin pa ng 40 o 50. Sundin natin ang nararamdaman natin at hindi ang mga numero. Subukan lang natin itong maliit na pagsasanay. Sa susunod ninyong pagkain, mapatanghalian man o hapunan, gawin po natin ito. Siguraduhin ninyong nakapatay ang telebisyon at nakatabi ang inyong cellphone. Kumuha lang kayo ng maliit na subo. Simulan ninyo itong nguyain ng dahan-dahan habang kayo'y nagbibilang sa inyong isip. Huwag na huwag magmadali. Damhin ninyo kung paano nagbabago ang lasa ng pagkain. Mas magiging matingkad at masarap ito dahil mas nakikipag-ugnayan ang dila ninyo sa bawat parte ng kinakain. Pansinin din ang pagbabago sa tekstura, kung gaano ito kalambot o katigas. Ipagpatuloy ang pagnguya hanggang sa halos maging likido na lang ito sa inyong bibig o hanggang sa wala na kayong kailangan pang lunukin na matigas. Saka nyo palang lunukin. Gawin ninyo ito kahit man lang sa unang 5 o 6 na subo ng inyong ulam. Magugulat kayo kung gaano kaganda at kaiba ang magiging pakiramdam ninyo. Ito ang unang hakbang
para makabuo ng isang bago at malusog na gawi. Alam niyo ba mga kaibigan, na itong maigi at dahan-dahang pagnguya ay hindi lang nakakabuti sa ating sikmura? Napakahalaga rin ito para sa ating ngipin at gilagid. Kapag mas ginagawa nating aktibo ang ating panga, bumibilis at gumaganda ang sirkulasyon ng dugo sa gilagid. Ito ang nagpapatibay sa kanila at nagsisilbing proteksyon laban sa paghina o pagkakasakit ng gilagid. Bukod pa rito, ang maraming laway na lumalabas habang ngumunguya ay naglilinis sa ating ngipin. Tinatanggal nito ang mga natirang pagkain at nagne-neutralisa sa mga asido na nagdudulot ng butas o pagkabulok ng nangipin. Sa totoo lang, ang pagnguya ay maituturing na natural na masahe para sa gilagid at libreng paglilinis para sa ating mga ngipin. Natural na hindi nito kayang palitan ang pagsipilyo, pero malaki ang kontribusyon nito sa pangkalahatang kalusugan ng ating bibig. Tandaan, mas mahalaga ito sa ating pagtanda dahil ang ngipin at gilagid natin ay nangangailangan ng mas matinding pag-aalaga. Kaya, sa pamamagitan ng masinsinang pagnguya, para kang pumana ng dalawang ibon sa isang bato, pinapagaan mo ang trabaho ng sikmura at kasabay mong inaalagaan ang ganda ng iyong ngiti. Marami sa ating mga nakatatanda ang madalas na nakararanas ng pangangasim ng sikmura o ang tinatawag na GERD, gastroesophageal reflux disease. Ito ay nangyayari kapag ang asido mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa lalamunan or esophagus na nagdudulot ng hapdi o parang nasusunog na pakiramdam. Ang isa sa posibleng dahilan nito ay ang sobrang pagtaas ng presyon sa loob ng ating sikmura. Kapag mabilisan tayong lumulunok ng malalaking piraso ng pagkain, napipilitan ng tiyan na mas maging masipag at mas matagal nitong pinipigilan ang pagkain. Ito ang lumilikha ng sobrang presyon sa sphincter, yung parang balbula na naghihiwalay sa tiyan at sa lalamunan. Pero ang pagkain na mabuti at maayos ng inunguya ay mas mabilis na inilalabas ng tiyan kaya wala nang naiipong presyon. Bukod pa rito, ang laway natin ay alkaline at kapag sumama ito sa pagkain papunta sa tiyan, nakakatulong itong i-neutralize o bawasan ng labis na asido. Kaya naman, tandaan po natin, ang mabagal at masusing pagnguya ay isang napakahalagang sandata natin laban sa pangangasim ng sikmura. Paano naman yung mga malalambot na pagkain tulad ng sopas, smoothies, yogurt, or lugaw? Siyempre, hindi na kailangan nguyain yan. 'Di ba? Hindi naman sa ganoon. Kahit palikido or pino na pino ang kinakain, huwag basta-basta lulunukin ng mabilisan o isang lunukan lang. Bago mo ito tuluyang ipasok sa lalamunan, panatilihin muna ito sa loob ng bibig. Kahit hindi mo nguyain, maaari mo itong bahagyang igalaw gamit ang dila o kaya'y gumawa ng kunwaring pagnguya. Bakit kailangang gawin yan? Para humalo sa laway. Tandaan yung enzyme na tinatawag na amylase na pangtulong sa carbohydrates. Meron yan sa oatmeal, sa rice porridge, at maging sa saging na smoothie. Kapag binigyan mo ng pagkakataon ang laway na magtrabaho, sinisimulan mo ang tamang proseso ng panunaw. Kahit pa malambot lang ang kinakain mo. Itong simpleng paraan na ito ay makakatulong para hindi bumigat ang tiyan kahit pa isang mangkok lang nang tingin mo'y magaan na supure. Kaya, huwag magmadali sa paglunok. Hayaan ang bibig na gampanan ang napaka-importanting misyon nito. Ang masusing pagnguya ay lubos na konektado sa tinatawag nating mindful eating or pagkain ng may lubos na pag-iisip. Hindi ito galing sa kung saan lang. Ito ay may basihang siyentipiko. Kapag kumakain tayo ng dahan-dahan at nagpupukus sa bawat kagat, mas naiintindihan natin ang senyales ng ating katawan. Mas matitikman mo
ng husto ang lasa, ang amoy, at ang tekstura ng pagkain. Kaya mas lalo ka nitong ma-enjoy. Mas maaga mong mararamdaman ang busog na ako na senyales at hihinto ka sa pagkain kapag talagang puno na ang tiyan mo, hindi lang dahil naubos mo ang laman ng plato. Nakakabawas ito ng stress na konektado sa pagkain at nakakaganda rin sa ating pakiramdam. Ang pagkain ay hindi na lang magiging parang simpleng pag-fuel or pagkarga ng gasolina. Nagiging isang masayang ritual ito ulit, isang mahalagang paraan ng pag-aalaga sa sarili. At syempre, ang pagkakaroon ng positibong pananaw, alam naman natin, ay talagang malaking tulong din para gumanda ang ating panunaw. Para mas lalo nating maintindihan, isipin nating mabuti kung ano ang nangyayari sa loob ng ating katawan kapag nagmamadali tayong lumunok at hindi tayo ngumunguya. Ang piraso ng pagkain na halos walang laway at hindi pa durog ay bumabagsak sa tiyan na hindi pa handa. Dahil dito, nabibigla ang ating sikmura. Napipilitan itong maglabas ng sobrang dami ng acid para lang matunaw ang kinain. Ito ang maaaring maging sanhi ng iritasyon o pamamaga sa dingding ng ating tiyan. Pagkatapos, itong bolang hindi pa masyadong tunaw ay pupunta sa maliit na bituka, ang ating pancreas at ang apes, gallbladder ay napapagod na sa sobrang pagtatrabaho. Pilit na pilit silang maglabas ng sapat na enzymes at bile. Pero sa kabila ng lahat ng pagod nila, marami pa ring bahagi ng pagkain ang hindi natutunaw at dumidiretso na sa malaking bituka. Doon, ito ang magiging pagkain ng masasamang bakterya na nagdudulot ng pagkabulok, pag-asim, sobrang hangin sa tiyan, at pagkalason ng ating sistema. Ito ay tinatawag na chronic stress sa ating buong katawan na unti-unting sumisira sa ating kalusugan araw-araw. Naku, syempre, sa simula, mahirap talaga ang pagbabago. Talagang manlalaban ang utak natin dyan. Kadalasan, ito ang mga dahilan kung bakit tayo umaayaw. Una, wala akong oras dyan. At pangalawa, nakakaboring. Umupo lang ako at ngumuya. Subukan nating sagutin yan. Tungkol sa oras, subukan mong bilangin. Ang tamang pagnguya at pagkain ay aabutin lang ng mga 20 o 30 minutos imbis na 10 o 15 minutos lang. Hindi mo ba talaga kayang bigyan ang sarili mo ng dagdag na 15 minuto araw-araw para sa kalusugan mo? Alam mo, ang kakarampot na oras na yan, siguradong babalik sa iyo sa mas magandang pakiramdam at mas matibay na katawan. Para naman hindi ka mabato, gawin mo itong parang pagmumuni-muni o meditation. I-focus mo ang isip mo sa lasa, sa bawat kagat at sa pakiramdam ng pagkain. Sa simula, mangangailangan talaga ito ng konting tiyaga at pag-uukol ng isip. Pero pagdating ng panahon, magiging natural na lang yan sa iyo. Magagawa mo na yan ng kusa. Parang yung paglunok mo ngayon na walang iniisip. Malayo ang mararating ng kagandahang dulot ng gawaing ito. Hindi lang ito tungkol sa panunaw. Kapag nasisipsip na ng maayos ng iyong katawan ang lahat ng sustansya mula sa pagkain, damang-dama mo ang pagdami ng iyong lakas at sigla. Gaganda rin ang kalidad ng iyong balat, buhok at kuko. Mananatiling balanse ang iyong timbang dahil hindi ka na magiging madaling kumain ng sobra at mas mabilis ka ng mabubusog. Bababa rin ang pagod or stress ng iyong lapay at atay. Lalakas ang iyong resistensya o immune system dahil ang malusog na bituka ang pundasyon ng matibay na depensa ng ating katawan. Mapapansin mo na bihira ka ng magkasakit ng sipon at ubo. Sa madaling salita, sa pag-aayos mo lang ng simula ng iyong panunaw, nagpapasimula ka na ng sunod-sunod na pagpapagaling sa buong sistema ng iyong katawan. At ang lahat ng ito, makukuha mo ng
hindi gumagastos, at nang hindi umiinom ng gamot, paano ba natin gagawing panghabang buhay na ugali itong maayos at matagal na pagnguya? Huwag mong biglain ang sarili mo. Baka magsawa ka lang agad o mainis pa. Magsimula tayo sa maliit na hakbang. Nak, magkasundo kayo ng sarili mo. Sa simula, ang unang 5 subo lang ng bawat kain mo, iyan ang sasadyaing dahan-dahanin mo at ngunguyain ng maigi. Pagkatapos ng 1 linggo, gawin mo na itong 10 subo. O kaya, pumili ka lang ng isang kainan sa isang araw, halimbawa ang hapunan. Kasi kadalasan, sa gabi, hindi tayo nagmamadali. Gawin mong training iyan. Simple lang ito. Ilapag mo ang tinidor o kutsara mo sa mesa pagkatapos mong isubo ang pagkain. Dahil sa simpleng aksyon na ito, mapipilitan kang huminto saglit. Makikita mo sa paglipas ng panahon, itong mga maliliit na hakbang na ito ay magiging matibay na ugali. Panghabang buhay na yan, kuya o ate, at yan ang magbibigay sa iyo ng kalusugan at ginhawa sa matagal na panahon. Sa madaling salita, ito ang ating punto. Madalas tayong naghahanap ng kung anu-anong komplikadong solusyon sa ating kalusugan. Napapagastos tayo sa mga mamahaling bitamina at mahihigpit na diet, pero nakakalimutan natin ang pinakasimpleng bagay. Ang sikreto sa maayos na pagtunaw ng pagkain, kahit anong edad pa yan, pero lalo na sa ating mga senior, ay nakasalalay lang sa isang simple pero napakalakas na gawain, ang lubusan at matagalang pagnguya ng pagkain. Hindi lang ito basta mekanikal na pagdurog. Ito ang signal para magsimula ang buong sistema ng pagtunaw. Dito, nagsisimula ang chemical processing ng pagkain gamit ang ating laway, at ito rin ang hudyat para maghanda ang ating tiyan at bituka. Ito ang garantiya na maabsorb natin ang lahat ng sustansya, at ito ang pinakamabisang paraan para iwasan ang kabag, pagbigat ng tiyan, at acid reflux or heartburn. Ito ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang tungo sa malusog na digestive system. Maraming salamat po sa inyo na nanood hanggang dulo. Umaasa ako na naging kapaki-pakinabang ang mga tips sa app na ito at nagbigay sa inyo ng bagong pananaw sa simpleng gawain ng pagkain. Kung totoo po iyan, pakiusap suportahan nyo ang aming channel. I-like nyo po ang video na ito at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong episode. Ngayon, meron po akong tanong sa inyo. Napapansin nyo ba kung paano kayo ngumunguya? Subukan po ninyong i-apply ang mga payo sa video na ito sa susunod ninyong kain at mag-iwan kayo ng komento tungkol sa inyong naramdaman. Interesado po akong malaman ang inyong karanasan. Mag-ingat po kayo palagi at manatiling malusog.